Alright, sa mga faithful followers ko dyan na sumusuporta kay Vico Sotto at sa kanyang mga adhikain, meron na naman tayong bagong topic na inihain ko para lang sa inyo. I know it's too early for 2028, but we're still campaigning for this guy because we believe that he is the savior. Maybe not that kind of savior, but at least a savior who can definitely give us a good game in the Philippines. At sa bansang matagal nang binansagang pagod na sa politika, sa mga kurap, isang pangalan ng tila nagbigay ng bagong pag-asa, and that is Vico Sotto, ang batang alkalde ng Pasig City na unti-unting binabago ang imahe ng pamahalaan lokal. Anyways, my name is Magenta. So mga kababayan, bihira tayong makakita ng politiko na hindi ginagawang negosyo ang serbisyo publiko. Pero syempre, posible nga bang si Vico Sotto, ang rare politician na matagal na nating hinihintay? Ipinanganak si Vico Sotto noong 1989, anak ni na showbiz icon Vic Sotto at Connie Reyes. Ngunit imbis na tahakin ng daan ng kasikatan o pag-aartista, mas pinili na lang niyang manahimik, ngunit mahirap na larangan ang serbisyo publiko. Nag-aral siya ng political science sa Ateneo de Manila University at kalaunan ay kumuha ng Masters in Public Management. Ayon sa mga political analysts, ang academic foundation ni Vico ay nakatulong sa kanyang data-driven approach. Hindi basta slogan sa kanyang plataforma, lahat ay basehan sa research at policy planning. Hindi siya tulad ng typical na politiko na puro pa selfie sa kalsada. Ang kanya, fix the traffic, then selfie after. Parang ganun. So, nang manalo bilang mayor noong 2019, ipinakilala na niya ang konsepto na bihirang marinig sa lokal na pamahalaan. And that is what we call transparency at innovation. So, sino bang hindi magugulat nang buksan niya sa publiko ang procurement data ng City Hall? Yung dating classified bilang naging accessible sa ordinaryong mamamayan. Ganyan dapat ang tunay na open government. Kaya nga open government eh. So sa ilalim ng pamumuno, tumaas ang trust rating ng Pasig LGU. Bumaba ang kaso ng corruption, compliance, lumago ang mga social welfare projects mula sa health card scholarships hanggang sa digitalization ng services. Kung dati kailangan pa magdala ng papel at padrino, ngayon kahit online na lang. Ang tanging hinihiling lang ng Pasig City Hall is a stable internet connection. Ngunit higit sa digitalization, ang pinakamahalaga ang pinakita ni Vico ay ang kultura ng accountability, ang ideyang may pananagutan ang bawat opisyal kahit ikaw pa yung mayor. Kaya nga tinawag siyang rare politician, habang ang iba ay abala sa pangunguna ng political dynasty. Ito naman si Vico ay abala sa pagwasak ng ganitong sistema. Hindi siya nagtatayo ng imperyo, nagtatayo siya ng trust and good governance. So sa political science, ito ang tinatawag na transformational leadership. Isang estilo ng pamumuno na nakabatay sa inspirasyon, integridad at ideology, hindi sa transaksyon. Sa kasalukuyan, si Vico ay kinikilala hindi lang sa loob ng bansa kundi sa international anti-corruption champion ng US Department of State at madalas gamitin bilang modelo ng good governance. Kaya kung ang superhero na politika ay si Vico, marahil ang power niya is transparency. Hindi kailangan ng kapa, basta merong COA report, di ba? Sapat na. So, sa dulo ng lahat ng to, isa lang ang malinaw, hindi natin kailangan maging perpekto sa politiko para maging inspirasyon. Ang kailangan ay katapatan, malasakit at tapang na baguhin kung ano ang nakasanayan. So, kung gusto natin ng mas maayos na Pilipinas, kailangan din natin ng maayos na leader na katulad ni Vico, matino, mahusay, at may malasakit. And probably he will be the next savior for me. When I say savior, siya yung huling alas natin kasi bibihira lang ako magrekomenda ng presidente na susunod. I mean, sa sobrang bibihira nito, I'm recommending Vico Sotto for the next one and for the next campaign. So kung naniniwala ka na posible ang good governance sa Pilipinas, pwedeng pakilike mo yung video at mag-subscribe din rin sa Pilipinas Politalks. I-share mo para mas maraming Pilipino ang mamulat dahil tandaan, hindi kailangan maging trapo para maging leader. All you need is an ability of good governance. But if you will ask me kung siya ba magiging savior, I mean, he's young,
He has a good governance. I mean, why not? Let's try to give this guy a chance. I think deserve naman niya kung bibigyan natin siya ng chance. And I can definitely say and definitely think na we are all winning here. Kaya, why not, right? Anyways, maraming salamat sa panonood. Patuloy lang ang suporta dito sa channel ko, Pilipinas Politalks.